Okay, so hi guys. So meron sa atin nag-reach out na student. Sabi niya, there's no way daw to add agents for each assigned state. Okay? Well, first thing mga mi, once na mag-lead opt-in sila or once merong pumasok na lead, dapat i-distribute nyo muna siya per state. Because it's important to know na mapunta siya dun sa specific loan na yun. Kasi nga, we need to make sure that mapunta siya sa licensed agent on a specific state. Okay? So, instead of na problemahin kung sino yung magiging assigned user, problemahin nyo muna kung paano nyo ma-distribute siya by state. So, if you're gonna check yung contacts dito sa gilid, okay, open tayo ng isang contact. So, nandito sa gilid yung lead information. Punta ka sa general information, makikita nyo dito yung state. Now, the problem is, pag gumawa kayo ng form at ilagay nyo dun yung state address, ang mangyayari is, itatype lang nila yung state. Okay? So, merong iba, pinatype yung buong state, yung iba naman, acronym lang ng state. Okay? So, let's say, Florida. So, for example, this is a form. So, nilagay ko Florida. So, paano nyo siya matitrigger or paano nyo siya ma-filter out kung iba-iba yung pwedeng i-type nila. Pwede kasing FL lang ilagay ko dito. So, ang gagawin nyo is, punta kayo ng custom fields. Paano gumawa ng custom fields? Punta kayo kay settings and then custom fields. So, ito yung state, right? State yan. Now, gawa kayo ng custom field. Let's say, state address. So, single line, multi-line. Single line is, yun nga, yung may sagot na. Pag multi-line, yung mas mahaba yung isasagot niya. Now, you have to choose drop-down. Drop-down single. Ibig sabihin ng drop-down single is isa lang yung pwede mong piliin dun sa drop-down na yun. Pag drop-down multiple is two or more yung pwede mong piliin dun sa pagpipilian. So, single drop-down, next. So, contact field name, lagay nyo state address. So, ngayon, since ilalagay ko na yung state address sa contact fields, pag gumawa pa ulit kayo ng bago, lalabas na dyan duplicates. Okay, so use this one instead para mas ma-practice nyo. So, pwede nyo rin ilagay yan under contact information. So, pwede natin ditong ilagay lahat ng state. Okay, so, eto na yung list ng US state address. So, ayan, naka-acronym na siya. So, ang gagawin natin is lalagay natin lahat ng 50 state. Ayan, value, then add option. Add nyo lang to lahat. Okay? Medyo mahaba siya, pero, again, this is for you to narrow down yung if-else natin. Kasi lahat, hindi tayo mag-guess kung ano yung type nila. Mas magiging accurate yung response nila. Okay? Kasi mamimili na lang sila. So, ibig sabihin, yung outcome niya is magiging pare-pareho. Bakit nga ba kailangan pa na natin enter yung 50 state? Is it because we'll never know in the future kung mag-a-add si client ng state? At least, nandito na siya. Hindi na tayo mag-aano ng setting. Hindi na tayo magbabago ng workflow natin or custom values, custom fields, mga ganun. Kasi what if mag-add si client ng isa pang real estate sa magiging part ng team niya? So, mag-a-add ulit kayo ng state. So, guys, kung nalagay nyo na lahat ng state, save nyo yan. Okay? So, since meron na tayong state address na contact field, ngayon, ang gagawin nyo, balik kayo ng automation. Di ba may ginawa kayong form? So, punta kayo dun sa ginawa nyong form. Okay, ito yung ginawa nyong form. Tingnan natin kung naglagay siya ng state address. Choose state. Florida, Massachusetts. Ito, katulad nito. Okay yung ginawa niya. Alright? So, gumawa siya ng custom fields na please choose your state. And then, meron siyang pinagpilian. Kasi ito yung state na nandito sa ating assignment. So, ayan, California, Florida, Georgia, and Massachusetts. So, good yon. Okay, very good yon. Ngayon, paano natin to gagamitin? Yung ginawa ko kanina, just in case lang, pwedeng kasi yun, halimbawa. Pero again, okay din to. Ang kagandahan lang nung ginawa ko is what if in the future, mag-add ulit si client ng isa pang real estate agent na sa iba namang state siya license. Pangalawa, what if yung nag-fill out ng form, hindi naman sa mga state na to. Wala siyang pagpipilian. Naka-ano pa siya, naka-required siya. So, hindi magpo-proceed yung form kung wala sa apat na state na to yung pagpipilian niya. So, you have to consider that. So, ilagay natin yung ginawa natin. So, yung custom fields, nandito siya. Custom fields. Hanapin nyo yung ginawa nyong state address. So, natin siya nilagay sa contacts. Ito yon. Okay? So, para ma-check nyo kung ito nga ba yun, ma-check nyo yan. Ayan. Lumabas siya yung option niya. Diba? So, ngayon, i-record nyo to. Okay? Put that required. So, save nyo yan. Now, once you have the form, okay, balik kayo dito, and then refresh lang natin. Okay? So, again, ito na yung workflow. This is the opt-in workflow. Okay? So, bago nyo i-create and update opportunity, maglagay muna tayo ng if-else condition. Okay? So, delete muna natin si create and update opportunity. Double check natin yung form. Ayan pa rin yung form. Hindi naman tayo nag-change. In-edit lang natin. So, if-else condition. Ang gagawin natin is we will distribute yung leads muna. So, yung lead 1 or si Acre and si Ali, license siya ng California. So, Florida, license silang lahat. Georgia, license lang si Ali. Massachusetts, license lang si Gab. So, sa Florida, since tatlo silang license, ganito ang gagawin natin. FL. Select, hanapin natin si state address.
Dito pala. State address. Ito yan. State address. Again, malalaman nyo if yan yon kasi may lalabas dito na state. So, hanapin natin sa Florida or FL if state address is Florida. Okay? So, Florida yan. Now, mag-add tayo ng another branch. So, same lang. Mag-add tayo dito ng Georgia since ang license sa Georgia is si Ali lang. So, and sa baba is hanapin natin si GA. Okay? Add another branch. So, meron tayo Massachusetts is MA. Select contact details, state, address is Massachusetts, MA, and last one is CA. Okay, contact details, state address is, and then hanapin natin si California. Ito yan. Okay. Yan. Okay. So next, ang gagawin natin is we need to assign the user for that state. So again, sa Florida, may tatlo tayong assign user. Assign user is the real estate officer. Okay, yung client na assign dito sa state na to or license sa state na to. So bago tayo maglagay ng if-else condition ulit, maglagay muna tayo ng assign user. Alright, so assign user, ilalagay natin yung tatlong assign user. Okay? So, since marami ng user sa account, let's just say na tatlo yung inad natin. Na itong tatlong to is yung si Aker, si Ali, at si Gabby. For example, then equally divided sila. Ibig sabihin, pag yung leads is from Florida, mafi-filter na siya, and then mafi-filter pa siya by user. Madidistribute siya sa lahat ng assigned user for that state equally. Okay? Ayan, naka-equally siya. Then, save. Now, paano nga ba siya madidistribute dun sa tatlo? Then, you have to add another if-else condition. Now, dito, pwede natin pangalanan yung unang name, which is Abigail. Now, select contact details. Hanapin nyo si assign user. Assign user includes, sino ba yan? Si Abigail. Okay? Add another branch. Sino yung second assign user natin? Si Eileen. Okay, same thing, contact details. Hanapin nyo si assign user. Includes. Then, si assign user, Eileen. Eileen P. Another branch. Sino yung next? Eileen. Eileen din, pero iba yung spelling. Eileen. Ganon. Eileen. Okay. So, yan. Contact details. Assign user includes. Ito si Eileen. Eileen. So, tatlo na. So, bakit nga ba kailangan pangalanan pa dito? Pwede namang hindi. Actually, pwedeng hindi. But again, this is for you to stay organized and para at least dito pa lang, alam niyo na kung kanino siya madidistribute yung leads. Okay? So, alright. So, ganyan lang yun. Same thing dito sa Georgia. Sino yung nasa Georgia? Si Ali. So, hindi ka na mag-if-else condition dito kasi automatic si Ali yung naka-assign dyan. Okay? So, let's say for example, mag-a-assign user ka na agad. Assign user. So, let's say sa Georgia, ang assign natin is si Abigail. Continue. And then, tsaka nyo na ilalagay yung create and update opportunity. So, pwede na kayo maglagay ng create and update. So, saan nyo ba ilalagay yan? Siyempre, dun sa ginawa nyong pipeline. DL, real estate, sa lead opt-in. Okay? So, halimbawa sa opportunity source, pwede nyo i-add. Let's say, yung form na to is galing website. Website form. Website form, then save. Ayan. So, automatic naman siya, guys, mauurong siya. Dito natin ilalagay yung iba. Add na kayo dito ng tag. Or, pwede kayong mag-add ng tag. Dito pa lang, pwede na kayong mag-add ng tag. So, depende yun sa inyo. But for this example, or let's basically add SMS. Test. Yan, save action. So, now, Massachusetts. Ilan ba yung sa Massachusetts? Isa lang din, di ba? Si Gabby lang. Okay? So, same thing. Pwede nyo nang i-copy to. Copy all action, then paste. I-change nyo lang ito. So, let's say for this Massachusetts lead, ang assigned user natin is si Eileen. Ito, same lang naman yan. Same pipeline naman sila mapupunta. Ngayon, ang California natin, si Aker at si Ali. So, dito, maglalagay tayo ng assigned user na equally divided siya. So, dalawang assigned user ang ilalagay natin dito. Let's say, si Eileen at yung parehong Eileen. Assign user, and then, tsaka kayo mag-if-else. So, same thing lang. Sino magiging assign user doon? Si Eileen. Contact, assign user, includes Eileen. Add another branch. Yung isang Eileen, iba lang ang spelling. Then, assign user. Ito, yung pangalawang Eileen. Okay. Okay, so since na-add nyo na siya, so ganyan na yung magiging look or itsura niya. So, tsaka nyo ilalagay
yung mga create and update opportunity. So, pwede nyo na itong i-copy kasi same opportunity lang naman sila. Yung SMS, iisa lang yan kasi nga, ang nangyari lang is finilter out natin by state and then assign user. Okay? Basta make sure lang na double check nyo to and you need to do the test. So what if, Miss Cherry, paano po kaya kung ang finil out nila is wala dun sa choices ng mga state? What if a license or what if pinili ng lead is New York? Okay? Pwede kayo maglagay dito. If none of the condition are met, dito sila mapupunta. So pwede nyong mag-add lang kayo ng add an update opportunity. Pwede rin kayong mag-assign ng user. Pwede yon. Or pwedeng internally, depende sa client yung kung anong mangyayari. Okay? Pwedeng i-let go ni client, hayaan nyo na yung lead na yon. Pero pwede rin kasing, like for example, mapunta sila sa ibang opportunity or ibang stage. So i-ask nyo si client about that. So mag-test tayo. So mag-fill out tayo using the form. State address, let's choose Florida. So dapat itong lead na to is mapunta dun sa Florida na. So bago ko i-submit to, mag-add ako ng wait time dito para lang makita natin kung saan siya napunta. Pero re-remove ko rin lang to. Okay, so dito dapat papasok yung lead natin. Dapat mapupunta siya dito sa Florida. Let's submit the form. So ayan, submitted yung form. Refresh natin to. Titingnan natin kung gumana nga ba yung pag-distribute ng leads. Okay. Ayan, napunta siya dito. Okay, pag in-open nyo yan, ito yan. Ayan, Cherry test. So ibig sabihin, napunta siya sa Florida, na-assign siya kay Abigail dun sa specific real estate agent na yun. Okay? What if mag-submit ulit ako ng another Florida? State address ulit, Florida. So, dito naman, bakit Florida? Bakit Florida ulit? Kasi nga, itetest natin kung ma-assign ba siya dun sa susunod na user. Kasi diba dapat distributed yung leads equally sa assigned user or dun sa real estate agent. So, submit natin yan. Florida din. So, dapat mapupunta siya dito sa pangalawa. Kay Eileen na siya dapat mapunta. So, refresh natin. Okay, tingnan natin. So, ayun. Napunta na siya. Hindi siya napunta kay Abigail kasi nga, again, equally divided to sa tatlo. So, pag may nag-send ulit ng form, dito siya mapupunta and then babalik ulit kay Abigail. So, ganun yung mangyayari niya. Depende kung sa state Kung Georgia, edi mapupunta yun dito, automatic. Walang magiging lead distribution kasi nga, siya lang yung real estate agent na license sa Georgia. So, guys, nagigets ba? So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye-bye!